Sa ilalim ng heavy na atmosphere ng isang madilim na eskinita, isang hooded figure ang naglalakad palayo. Sa likuran niya, dalawang sanggano ang nag-aabang ng gulo. Balak sa nang mang-trip ng isa at dumura. Pero, splat! Sa sapatos ng tropa niya tumama, beast mode agad ang kasama habang ang ating bida, deadma lang at tuloy sa paglakad ng hindi lumilingon. Welcome sa Studio District, ang lugar na walang pinipiling oras ang ingay at dumi, day in and day out. At dito nakatago ang 180 square feet na rooftop house ng ating bida, ang dinner niya tonight, ramen. Na naman, sawang-sawa na ang bituka niya. Meet Bong Juyak, 25 years old. Unemployed sa papel, pero sa totoo lang, aligaga sa 3 part-time jobs: convenience store, ihawan, at kargador sa construction. Siya ang ating main character. Kahit kayod kalabaw na siya mula umaga hanggang gabi, zero balance pa rin ang wallet niya. Ang salarin? Isang bundok na utang. Isang sumpa na kailangan niyang bayaran kahit gaano pa kamiserable ang buhay, wala siyang special skills o talent. Ang puhunan lang niya ay ang kanyang katawang lupa, kaya naman, sad to say, mukhang walang bright future na naghihintay sa kanya. Habang nagse-self-pity siya sa kanyang bottom feeder life, biglang, ting! Isang holographic screen ang lumitaw sa harapan niya. Ang status, awakened. Nag-buffer ang utak niya mid-bite. Nakalawit pa ang noodles sa bibig, nanlaki ang mga mata, at nagsimulang tumagaktak ang malamig na pawis sa mukha niya. Naramdaman niya ang init aray. Binitawan niya ang bowl, nagtalsikan ng sabaw, at napasigaw sa takot, akala niya katapusan na niya. Pero teka, loading pa rin siya. Di ba ang awakening ay isang blessing? Ito na ang chance para manalo sa loto ng buhay at maging instant rich kid. Higit pa ito sa pag-hit ng jackpot sa lottery. Ito na ang ticket sa langit. Pero may malaking but. Ma-enjoy mo lang ang yaman kung buhay ka pa. Ang pagpasok sa tower ay parang pagpirma ng death warrant. Pwede kang lapain ng monsters, maging yelo sa lamig, masunog ng buhay, o madurog sa mga traps. Choose your torture, ika nga. Kaya naman si Juyak, pag may gulo o injustice, ang motto niya, wala akong nakita, wala akong narinig. Daig pa niya ang pusa sa pag-iwas sa disgrasya. Kahit sa construction site hindi siya dumadaan baka may mahulog na hollow block. Tinanggap na yang isa siyang bottom feeder at nobody sa loob ng 25 years. Tapos ngayon, sasabihin ng universe na isa siyang awakened player? Siyempre, doubtful ang lolo niyo. Akala niya binabangungot lang siya sa pagod, pero nung sinubukan niyang tawagin ang status window, boom! Totoo nga, affiliated siya sa Black Tower Korea, level 1, at ang kanyang class, isang summoner, pwede na siyang magtawag ng alagad. Ang skills niya, targeted summon, random summon, at dismiss. Mukhang solid. May daily pass din siya papasok ng tower at may sariling inventory. Nang makita niyang kumpleto ang package, napa-OMG siya, totoo ang lahat. Ang mga awakened ay binibiyayaan ng special ability na tinatawag na trait. Maraming klase, swordsmanship, archery, tanker skills, gigantification, at healing. Buffet ng kapangyarihan kumbaga. Sa summoning naman, andyan ang mga spirits, phantom beasts, golems, at mga demonyo. Basically, ikaw ang boss na mag-uutos sa mga halimaw na to, astig di ba? Na-curious tuloy ang bida natin kung anong klaseng summoner siya. Para may dating, naisipan niyang mag-cast ng skill with style. Nagpogi pose siya at sumigaw, summon. Kriek-kriek, walang nangyari. Sa hiya, sinubukan niya ang random summon ng pabulong. Walay pa rin. Dun niya naalala ang golden rule, hindi gumagana ang magic sa labas ng tower. Ang player abilities ay exclusive lang sa loob ng dungeon. Sa real world, null and void ang powers mo. Maliban sa pag-check ng status window, isa ka lang normal na mamamayan pagtapak mo sa labas. Basic info to na alam ng kahit sinong may wifi. Mukha siyang eng-eng, kampante na siyang fail ang skill activation. Pero wait lang. Biglang nag-flash sa screen, initialization of random summon, muntik nang lumuwa ang mata ni Juyak. Isang makinang na pinto ang bumukas at, jaran, isang lalaki ang lumabas. Mukhang shock na shock din ang bagong dating, nganga ang bisita, pawis na pawis, at panic mode. Hindi niya magets bakit siya nahila dun. Ang matindi, tao ang nasummon niya. Yes, legit na tao na bigla na lang sumaludo sa kanya. Sabog ang utak ni Juyak. Una, gumana ang skill sa labas ng tower. Pangalawa, hindi spirit o golem ang lumabas kundi isang human being. Pero itong summon, may kakaibang priority. Sinisinghat ang hangin, sniff-sniff. Nakita ang ramen at nagtanong, "Boss, pwedeng one bite?" Sa sobrang gulat, napasure na lang si Juyak,
Tuwang-tuwa naman ang red-haired guy at hinablot ang bowl. Nakatulala lang si Juyak sa likod, inakala niyang badass monster ang lalabas, yun pala, isang makapal ang mukhang freeloader na patay gutom. At narinig ang slurp ng taong parang isang linggong hindi kumain. Tumagaktak ang pawis ng red-haired guy. Napailing si Juyak, mild udon lang yan, pre, weak sa anghang ang nakuha niyang summon. Pero real talk, hindi pa rin makamove on si Juyak. Paano gumana ang skill sa real world? At bakit tao? Unheard of ito sa kasaysayan ng mga players. Impossible. Pagtingin niya sa status window, halos mahimatay siya sa nakasulat, summonable targets, humans and demi-humans, rarity from rare hanggang legendary special super rare. Bukod doon, parang naka-auto-connect na ang utak nila, walang hassle, crystal clear ang communication ng summoner at summon. Nagulat siya, may rarity system pala to? Feeling niya tuloy, naglalaro siya ng gacha game at nagpupul ng waifu o husbando. Biglang nag-notify ang system tungkol sa 3 mandates o ang 3 utos na bawal baliin. Una, protektahan ang buhay ng summoner at all costs. Pangalawa, absolute obedience sa lahat ng commands. At pangatlo, kapag nagkaguluman ang unang 2 utos, laging priority ang buhay ni summoner. Napangiti siya sa part na absolute obedience. Astig diba? Pero teka, sino nga ba tong nilalang na nasummon niya? Pagtingin niya sa status screen, bumandera ang details. Boom, si John Kazak pala to, ang insane assassin ng Cruel Guild, SRO super rare ang grade, at tao siya mga lods. 6 hours ang limit ng manifestation niya, walang satisfaction rating, at pagka-dismiss, 3 hours ang cooldown. Kilala siya bilang sakit sa ulo ng guild niya. Sa madaling salita, isa siyang ganap na baliw. Pero wag ka, 99% ang mission success rate niyan, nakapagtigok pa nga siya ng isang 5th circle dark mage. Biglang sumakit ang ulo ni Juyok sa dami ng info na pumasok. Parang nahuhulog siya sa kawalan. At nang bumagsak siya, nakita niya ang isang assassin na papalapit. Napapikit siya sa takot, pero tumagos lang sa kanya ang killer. Deadma lang, parang multo. Doon niya na-realize, memory pala to ni John. Binabalikan niya ang madugong nakaraan ng assassin. Ang lupit, pinugutan niya ang mga kalaban. Pero ang weird, binalot niya ng red ribbon ang mga ulo na parang regalo. Legit na psycho. Lumingon si John sa likod. Ang katapusan niya ay resulta ng isang maling galaw, pinasok niya ang kwarto ng target niya. Pero malas lang, ang Empire's strongest swordmaster pala ang kalaban, bago pa siya makagalaw, na chop-chop na ang katawan niya. Game over. Pagbalik sa reality, biglang bumulong si John sa likod ni Juyok. Anong iniisip mo? Halos himatayin sa gulat si Juyok. Napaupo siya, nagpanik, at kumumpas-kumpas ang kamay habang sumisigaw. Chill lang pala si John, hindi nananakot. Nagtatanong lang kung may order na si boss. Pinakalma ni Juyok ang sarili. Oo nga pala, absolute obedience ang rules. Bawal umayaw ang summon. Huminga siya ng malalim at nagutos, ligpitin mo yung kalat at punasan ang mesa. Walang reklamo, ang bilis kumilos ni John. Napansin ni Juyok na efficient ito at walang arte sa katawan. Narealize niyang sunod-sunuran talaga si John. Siniguro niya kung pwede ba ang kahit anong utos, kahit gaano ka-weird. Sagot ni John, yes master, unconditionally. Sinubukan niya ang isang malupit na dare, tumahol ka nga. Gusto niyang umakto ito na parang aso. Trip-trip lang. Tumigil si John sa paglilinis. Kinabahan si Juyok, baka mapatay siya ng dating assassin dahil sa pride, halimaw pa naman to dati. Takot siyang baka mag-snap si John. Pero biglang, aw, aw, tumahol si John nang nakangiti, napanganga si Juyok. Tulala siya sabay thumbs up. Solid ang system na to, pero biglang may kumalampag sa pinto. Alam nilang nasa loob siya at pilit na pinagbubukas. Nakalimutan niyang due date na pala ng interest na yon. Agad niyang pinatayo si John. Utang na loob, 10 milyong won ang hiniram ni Juyok. Walang bangko ang nagpautang, kaya kapit sa patalim sa loan shark. Bali ang balakang ng tatay niya at kailangan ng operasyon, dagdag pa ang tuition ng kapatid. Wala na siyang ibang choice nung mga panahong yon. Akala niya mababayaran niya agad, pero kahit nakabayad na siya ng 5 million won, interest pa lang yon. Buo pa rin ang utang, alam niyang suicide move to, pero gagawin niya pa rin yun para sa pamilya. Pilit na pumapasok ang mga mokong para i-check siya. Napatingin si Juyok kay John, hawak na ni John ang dagger at ready nang pugutan ng ulo ang mga bisita. Teka, hindi yan ang plano. Alam niyang magiging disaster kapag hinayaan niya si John. Tago sa banyo, huwag kang gagalaw kahit anong mangyari. Tikom ang bibig. Tanong ni John, pwede ba huminga? Napa-facepalm na lang si Juyok, malamang, oo.
Pagbukas ng pinto, sakal agad sa leeg ang salubong kay Juyuk. Isang nakakatakot na mukha ang tumambad, kunwari concern kung may sakit daw ba siya kaya late ang bayad. Hindi makagalaw si Juyuk sa takot. Nagsorry siya at sinabing kaka-transfer lang ng pera. Hirit pa ng gangster, kung hirap daw siya, huwag pilitin. Pwede naman daw magbenta ng laman loob kapag desperate na. Dagdag pa nito, ayos lang daw mabuhay ng may isang kidney. Grabe ang pananakot, sabay hirit ng isang alipores, di ba may kapatid na totoy ang punk na yan? Pumayag ang lalaki, pero damay daw pati ang utol niya sa trabaho. Mas bata, mas mahal daw ang presyo sa merkado, parang sinilaban ng dugo ni Juke, at dumilim ang mukha niya sa galit. Napansin ng Mokong ang masamang tingin niya. Ano, palag ka, mukhang manunapa ka pang-aasar nito. Napilitan siyang ngumiti ng pilit yung ngiting aso sabay tanggi. Pero nagbabala ang loan shark, mag-ingat ka, boy. Baka pulutin ka na lang sa kangkungan ng walang nakakaalam. Padabog na umalis ang gago at binagsak ang pinto. Halos himatayin sa relief si George. Sakto namang lumabas si John mula sa CR na parang walang nangyari. Bilib si MC, ninja moves. Walang ingay, walang presence. Ang sagot lang ni John, dahil yun ang utos mo, master. Biglang bumigat ang mundo ni George. Double shift, awakening, may summon na assassin, tapos binisita pa ng mga linta. Overload na ang utak niya. Dahil sa utang, naisip niyang sumabak sa tower. Pero real talk, sa duwag niyang to, baka sa entrance pa lang, tipok na siya kahit milyon pa ang premyo. Basag ni John sa katahimikan. Master, anong next move natin? Tinanong siya ni Ju kung may gusto ba siyang gawin o kung gusto na niyang umuwi. Pero ang request ng assassin, pwede ba akong manood ng TV? Taka si Juak paano alam ng isang summon ang TV at ramen. Isekai ba to, pero go lang. Walang basagan ng trip. Pumayag siya, kaya ayon, K-drama, marathon si John. Habang natutulog si George, na-realize niya, hindi pala masama ang pakiramdam na may kasama sa bahay, kahit summon pa yan. Nakaramdam siya ng comfort. Sa sobrang pagod sa trabaho, kailangan niya rin ng konting warmth sa buhay. Bumigay na siya sa antok. Kinaumagahan, alarm clock ang gumising sa kanya ng 8 a.m. Pagbangon, wala na si John, baka na-dismiss na, isip niya. Hindi na siya nagtaka. Parang nanaginip kasi siya na may lumabas na system window habang tulog siya. Nag-aayos na siya papasok sa work nang biglang may breaking news sa TV. Habang nagtutoothbrush, narinig niya ang balita, sa Jongno-gu, Seoul, nilusob ang opisina ng mga illegal loan sharks. Ang Smile Cash, nagmistulang katayan. Napatigil siya. Nang marinig niyang 3 biktima ang pinugutan ng ulo, nalaglag ang toothbrush niya sa lababo. Ang malala pa, ang mga ulo. Nakabalot sa red ribbons, isang pangalan lang ang pumasok sa utak niya John Casak, namutla si Ju Ach. Yung sinumo niya, legit na psychopath murderer pala. Viral agad ang balita. Duguan ng buong opisina, may mga daliring binali, at ang mga ulo, nakadisplay na parang regalo sa Pasko. Pagkakita ni Ju Ach, halos atakihin siya sa puso sa sobrang kaba. Walang duda, galawan to ni John, signature move niya to. Habang nasa trabaho, nag-hallucinate siya. Nakita niya ang ulo ng loan shark na may ribbon sa counter imbes na paninda, muntik na siyang sumigaw. Kahit saan siya tumingin headless na katawan na may hawak na ulo, mga ulo, sa estante, puro pugot. Napaatras siya hanggang bumangga sa shelves, praning na kung praning. Tinanong tuloy siya ng customer, Kuya, okay ka lang? Nagsorry siya agad at nag-assist. Pero pagkatapos ng shift, alam niyang hindi na kaya ng mental health niya magtrabaho. Nag-file muna siya ng leave sa lahat ng part-time niya. Napabuntong hininga siya, may namamatay ba ng dahil sa akin habang nasa bahay ako? Tinignan niya ulit ang profile ni John. Boom! Cruel Guild's Crazy Assassin at Super Rare rank pa ang loko. Human Assassin type, 6 hours limit, wala pang rating, at 3 hours cooldown bago mas-summon ulit. Alam ni Ju Ach na bawal saktan ang summoner, pero iba pa rin ang takot kapag kaharap mo ang demonyo. Sinubukan niya ulit i-summon, pero nag-pop up ang screen, please leave a satisfaction rating for John. Parang online shopping lang Nagets na niya. Ang utos niya, manood ng TV, pero ang ginawa ng gago, pumatay ng tao, wala naman sa instruction yun. Gigil na gigil si Juak. Gusto niyang bigyan ng 1 star sabay pakyu sa screen dahil sa katigasan ng ulo. Pero nanaig ang konsensya. Hindi siya pwedeng maging heartless, kaya sige, 3 stars na lang. Pwede na yun. Dama niya kasi ang hirap. Ang nanay niya, water purifier coordinator kapag mababa ang rating, sobrang sakit sa dibdib. Pagkasamin, lumabas si John na nakangiti pa.
Salamat sa 3 stars, Master, bati nito. Pagbubutihan ko pa po sa susunod. Pangako niya. Sa mukha niyang inosente, parang di makabasag pinggan. Pero diretsahan si Juach, ikaw ba ang tumodel sa mga pumasok dito kagabi? Proud pa ang mokong. Yes po, niligpit ko na sila. Napasinghap si Juach. Kumpirmado, siya nga ang salarin. Nanlamig ang buong pagkatao niya. Kaharap niya ang isang cold-blooded killer, bumaliktad ang sikmura niya at nagwala ang puso niya sa kaba. Hinga malalim, Juach. Huwag kang praning, hindi ka naman sasaktan yan, siguro. Paano mo nahanap ang office nila? Tanong niya. Sagot ni John, nilagyan ko sila ng mark of pursuit nung nag-trespass sila dito, easy tracking. Skill ba yun, pero bakit kailangan pa niyang umabot sa patayan? Rason ni John, threat sila sa buhay mo, Master. Kaya inunahan ko na bago pa sila makaporma ulit. Nangatwiran si Joch, wala naman akong utos Pero bumanat si John ng technicality, summons 3 laws, article number 3. Malinaw ang batas, kapag nag-conflict ang law 1 at 2, priority ang una. Sa madaling salita, absolute obedience sumunod ka lang at wag nang umangal. Pero teka, kapag nasa panganib ang summoner, pwedeng dedmahin ang utos, tinanong agad ni Juach, paano kung utusan kitang patayin ako? Susunod ka ba? Walang kagatul-gatul na sumagot si John, oo naman. Wala naman daw kasing totoong banta, kaya feeling niya, trip-trip lang yun, o arbitrary judgment. Tumango si John at inaming ang Article 3 ay parang garter, pwedeng hatakin o interpret ng sobrang lawak. Ang mindset kasi ng loko, yung mga epal sa paligid ay risk factors na balang araw ay papatay sa summoner. Kaya para sa kanya, very reasonable ang judgment niya. Hindi napigilan ni Ju, psycho ka ba? Bigla siyang natauhan at nag-sorry, pero chill lang si John. Sanay na daw siyang matawag na baliw. Hindi naman sa hindi gets ni Juach ang logic, pero sobrang delikado ng ganyang pag-iisip, baka kung ano ang mangyari. Imagine, naglalakad lang sila sa kanto kasama si John, tapos biglang may nabunggo silang mukhang siga o thug. Siyempre, hihirit yung siga ng, ano, gusto mong mamatay. Dudukutin ko yung mata mo. Salita lang naman yun, di ba? Pero sa interpretation ni John, tututuhanin yun. Kaya ang ending, may ribbon na sa ulo yung mama, pero wala na siyang katawan. Sobrang lala ng sitwasyon. Aminado naman si John na mali siya. Pero nagulat si Juke, hoy, ba't bigla kang lumuluhod yan? Pinaliwanag niya na hindi naman makakatulong ang pagpatay, sa totoo lang, baka lalo lang silang mapahamak at malagay sa alanganin. Pero katwiran pa rin ni John, wala namang makakaalam, boss. Malinis ako magtrabaho. Umaasa siyang titigil na si John, pero walang guarantee. Kaya pinapangako niya ito, pumatay ka lang kapag may nakatutok ng kutsilyo sa leeg ko, okay? Ayaw niyang kumikilos si John base sa hinala lang. Nangako naman si John na gagamitin ang utak. Ang sagot niya, full of energy parang naka-energy drink. Okay na ang usapan, kaya pinapabalik na niya ito. Pero teka, may pahabol pang tanong si John bago umalis. Tinanong niya, boss, hindi ka ba talaga aakyat ng tower? Nabigla si Juach, parang nahuli sa akto ang kanyang takot. Alam niyang once-in-a-lifetime opportunity ang pag-akyat sa tower pero aminin na natin duwag siya at sobrang delikado dun. Mamatay lang siya dun panigurado. Nagtanong siya kung may iba pa bang summoner na nag-summon sa kanya noon. Sagot ni John, meron, at yung taong yun ay tunay na malakas at matapang. Biglang nakaramdam ng hiya si Juach sa sarili. Narealize niyang may mga taong ginagamit ang awakening para iligtas ang mundo. Inamin niya sa sarili, wala siyang lakas ng loob itaya ang buhay niya. Magsasalita sana si John pero pinutol agad siya ni Juch. Alam ko, isa akong kaawa-awang duwag, di ba? Pero laking gulat niya nang sabihin ni John, ikaw ang the best summoner. Ang pinakamahalagang virtue daw ng summoner ay safety first. Ang pagiging matapang ay lason lang. Ang matapang na summoner ay lapitin ng disgrasya at hindi mo alam kung kailan matetepok. At kapag namatay ang summoner, tenga din sila. Sinigurado ni John, boss, ako na ang bahala sa lahat ng maduduming trabaho. In-encourage pa siyang mag-play safe at mabuhay hanggang maging ulyanin. Nang gabing yun, pabiling-biling siya sa higaan, nagtatalo ang isip kung aakyat ba o hindi. Napagdesisyonan niyang, hindi para sa akin ang tower, climbing, gusto na lang niyang magpasalamat na nawala na ang utang nila pati ang mga pesteng debt collectors. Plano niyang kumuha ng safe at ordinaryong trabaho. Inisip niyang kung magiging masipag lang siya, aayos din ang lahat ng problema. Biglang tumunog ang phone niya. Ang tatay niya ang nasa kabilang linya, kinumusta kung nagre-rehab ba siya ng maayos. Ang balita, kailangan nilang lumipat sa mas malaking ospital at bad news na tanggal sa trabaho ang mama niya.
Sabi ng tatay niya, "Huwag kang mag-alala masyado, anak." Tumawag lang daw ito dahil matagal na siyang walang contact. Nangako siyang dadalaw next time para makapagsalo-salo sila. Bilin ng tatay niya, "Huwag mong pagurin ang sarili mo ha?" Pagkababa ng tawag, nagbago ang ihip ng hangin. Agad niyang sinuot ang kanyang full set na safety gear. Ang plano, sumilip lang sa first floor saglit at lumabas agad. Kapag delikado, atras agad, walang hero-hero. Perfect timing naman dahil naka-leave siya sa lahat ng kanyang part-time jobs. Ito na to. Magsusummon na sana siya, pero napaisip, kailangan ko ba talagang tawagin yung baliw na si John? Naisip niyang mag-summon ng iba baka sakaling legendary special super rare rank ang lumabas, kaso, unavailable ang random summon. Naka-cooldown pa pala, may remaining time pa siyang 28 days, 11 hours, 8 minutes, and 37 seconds. Hindi niya alam na may cooldown pala at isang buwan pa ang itatagal. Wala siyang choice kundi tawagin ulit si John. Alam kaya ni John na tinangka siyang palitan? Hindi makatingin ng diretso si Juke sa kanya, sinabi na lang niya, "John, papasok na tayo sa tower." Bilib na reaksyon ni John, "Ang tapang mo, boss." Pero binawi niya agad, "Cancel that. Bawal maging matapang." Giit ni Juke, titikman lang niya ang tower at aalis din. Sabi naman ni John, "Itapon mo na yung mga basurang gamit, ako ang magiging tool at hunting dog mo." Si John na daw ang bahala sa lahat sa loob ng tower. Sinigurado niya kay Juke, "Kahit daliri mo, hindi mo kailangang igalaw." Lumabas ang tanong ng sistema, "Would you like to enter the Korea Black Tower?" Accessible na ang first floor. Pagka-confirm nila ng entry, parang nahulog sila sa kawalan. Wala nang poise-poise, tili to the max si Juke habang nakakapit parang tuko kay John, bigla na lang nagbago ang paligid. Hinigop sila ng liwanag. Para siyang nasa loob ng computer game, bumabagsak sa gitna ng numbers at ilaw, hilong-talilong ang ating bida. Namutla ang mukha niya, parang nakakita ng multo. Pikit mata sa takot habang hinihila ng unknown force. Buti na lang, sinalo siya ni John ng mahigpit habang bumubulusok sila pababa, paglapag nila. Boom! Isang malawak na wasteland ang sumalubong sa kanila. Pero hindi kinaya ng sikmura niya ang travel. Ayun, nag-throw up party siya sa gilid. Yuck! Chill lang si John, "Okay ka lang ba boss?" "Sanayan lang yan. Wala nang arte, diretso na sila palabas ng safe zone." Ting, gumana na ang system buffs. Ramdam ni Juhak ang pag-level up ng physical stats at combat skills niya. Iba pala ang feeling ng player. Level 1 pa lang siya pero feeling niya, kaya niyang manuntok ng pader sa lakas. Pop-up ng first mission, tipukin ang 5 tough-skinned fatty grub sa loob ng 2 oras. 0 out of 5 pa sila. Kapag pumalpak, game over sa buhay, literal. Pero ayun, natanaw na ni John ang mga target. Alam ni Juoch dito masusubok ang galing niya. Ang mga tough-skinned fatty grub na to, parang scarecrow lang ang peg sa tutorial mode. Walang damage ang attack nila, pero ang kunat ng balat, parang goma na hindi matabla ng blade. Ang ibang players, inaabot ng 30 minutos sa isa lang. Pero dahil player na si Juak, gusto niyang magpasikat at sumubok. Tinanong siya ni John, "Gusto mo ba talagang maghirap?" Lalapit na sana si Juak nang ma-realize niya. Teka, wala pala siyang sandata. Hihiram sana siya kay John, kaso. Biglang tumayo ang grub, ang laki pala. Bumalik sa leeg ang bayag ni Juak sa takot nang humarap ito sa kanya. "John, help!" Sigaw niya. Wise choice sagot ng alaga. Isang dash lang ni John. Boom! Sabog ang ulo ng monster. Walang preno, sumugod agad si John sa iba. "Diyan ka lang boss," bilin niya habang umaatake. Tuwang-tuwa ang loko habang hawak ang daggers. Pinagbabato niya ang mga kalaban ng sabay-sabay. Skills check. Activate Blade Explosion. Sumabog ang lahat ng tinamaan, nganga si Juak sa gulat, instant kill ang mga makukunat na kalaban. Mission complete, easy peasy. Ang reward, 100 magic stones agad-agad. S+ rank pa ang nakuha sa Black Tower, Korea. May bonus pang platinum badge. Abot tenga ang ngiti ni Ju, sisiw lang pala. Nag-i-imagine na siyang yumaman, pero di niya alam, trending na pala siya. Nag-pop up ang mukha niya sa screen sa buong Korea. Nasa gym man o nasa club, lahat na pahinto. Ang notification na to, nakita ng bawat player sa buong bansa. Unlock na ang second floor. Pero bago yun, teleport muna siya palabas ng Black Tower. Ganun pala ang sistema, tapos mission, uwi agad. Kaso, masusuka na naman yata siya sa hilo. Pagtingin niya sa oras. 5 minuto lang. Bilib din si John, "Good job, boss." Sabi ni Juch. "Wala naman akong ginawa kundi tumayo ah."
Sagot ni John, yun nga ang tamang strategy. Yung iba, laspag na sa kakagrind, siya fresh pa. Sinilip niya ang nakuha niyang magic stone, first time niyang makahawak ng ganito, ito ang power source na bumubuhay sa industriya ngayon. Mura na ito kumpara dati, pero may halaga pa rin. 50,000 won per 100 grams ang bentahan, 20 taon na rin kasimula ng sumulpot ang mga Black Tower sa iba't ibang bansa. Alam ng lahat ang basic info, pero yung platinum badge, mystery box yun kay Juak, never heard. Keberna, kumita siya ng 50,000 sa 3 minuto, si John naman, nag-chill at nanood ng K-drama. Nagpa-deliver ng handaan si Ju at inaya si John. Inamoy ng alaga ang pagkain, spicy jokbal ba to? Tanong niya. Regular lang ang order ni Juke kasi mahina siya sa anghang. Pero teka, bakit parang nanununtok yung amoy? Zero tolerance pa naman siya. Walang reklamo, nilamon ni John ang lahat. Salamat sa biyaya, boss, busog-lusog. Napansin ni Juak ang tono ni John, ganyan ka ba talaga magsalita, puro sumda at imda ang dulo? Explained ni John, nakuha niya raw to sa dati niyang summoner na matagal niyang nakasama. Ah, parang habit na nakuha sa ex-jowa? Sa case nila, ex-summoner vibes pala. Sabi ni John, pwede niyang baguhin kung nakakarindi. Pero sagot ni Juak, wag na, aliw nga pakinggan eh. Sure na si Juach ngayon. Hindi naman pala nakamatay ang tower, kayang-kaya, parang laro lang. Kinabukasan, post agad ng alpha male daily routine. Convenience store sa umaga, ihawan sa gabi. Yung part-time niya sa construction? Goodbye na dun, di na niya kailangan magbuhat ng hollow blocks. Uuwi na lang siya para mag-grind sa tower kasama si John. Summon ulit ang 5-star rating niyang alaga, kung pwede lang 10 stars, binigay na ni Juch. Tuwang-tuwa naman si John sa good feedback. Tinanong ng ating bida kung importante ba ang satisfaction rating. Sagot naman ni John, oo naman Lodi. Mas mataas na rating, mas bonggang benefits ang makukuha. Dagdag pa niya, bibilis ang manifestation time, tataas ang rank, at syempre, tataas din ang chance na matawagan sila ulit. Pumasok na sila sa second floor ng Black Tower. Ang mission, tigukin ng 10 quick-witted fatty grubs. May time limit na 2 hours, at ang status niya, 0 out of 10. Kapag namatay o nag-forfeit, automatic GG ang laban. Narealize niyang tricky ang mga uod sa second floor. Grabe kung makagalaw, parang nag-gym sa bilis at ang liksi magtago. Nagpanik si MC kung anong gagawin, pero humirit si John, boss, wag kang ang praning. 3 minutes lang, tapos na to. Nangako si John na tatapusin niya to nang mabilisan at ihahatid pa ang boss niya pauwi ng ligtas. Iba talaga ang serbisyo. Nagyaya pa si Juyok na mag-chicken at beer pagka-uwi. Tuwang-tuwa si John sa offer kaya agad niyang pinagtatagpas ang mga fatty grubs. Napailing na lang si Juyok sa sobrang lupit ng pangyayari. Mission cleared agad sa second floor at level up pa. Ang reward? Isang 200 grams na magic stone. At nag-notify ang system. S++ clear, rank, sa Black Tower Korea. May bonus pang platinum badge. Sa sobrang dali ng S+ rank, napaisip siya, legal ba maging ganito ka-OP? Sobrang bilis ng mga pangyayari, aabot pa siya sa morning shift ng part-time job niya, Petix Gaming malala. Kinabukasan, third floor naman ang target. Ang mission, tapusin ang 10 ice-cold fatty grubs. Pumuri pa si John na nag-improve daw ang landing niya. Ilang minuto lang, easy win na naman sa third floor mission. Ang premyo, 300 grams na magic stone at muli na namang S+ clear rank sa Black Tower Korea. Tumanggap ulit siya ng platinum badge. Paulit-ulit lang ang success sa 4th floor at ganun din ang nangyari sa 5th floor. Dahil sa 5 S+ rank platinum badges na naipon niya, na-unlock ang isang napakalupit na special perk. Ang perk ay Awakening Trait Enhancement. Dahil dito, Beast Mode na dahil naging 2 na ang pwede niyang isummon sabay-sabay. Sa status screen, level 6 na si Juyuk at pwede nang mag-dual summon, pero sad to say, empty pa ang catalog niya. Ang trait skills niya ay Designated Summon, Random Summon, at Summon Release. Ang general skills naman ay Tower Entry once a day at Tower Exclusive Inventory. Pero combat skills, zero balance siya dyan. Ibig sabihin, pwede siyang magsama ng isa pang resback. Kung si John pa lang ay bulldozer na sa lakas, what more kung 2? S+ reward is real. Magiging long-term battle na ang akyatan, at siguradong mas secured at safe na ang buhay niya. May 20 days pa bago mag-refresh ang random summon. Maghihintay muna siya para pag-akyat nila, full squad na silang 3. Habang nag-enjoy sa free ride kay John, tuloy-tuloy ang pag-breakthrough nila.
Bukas, 6th floor naman ang sasalakayin. Kinabukasan sa Hanamong Seoul, sa headquarters ng Republic of Korea Awakener Management Administration. Mukhang may hinihintay na himala ang dalawang lalaki sa sofa. Umaga ba o gabi lalabas ang resulta, tensyonado ang paligid. Lumapit ang isang babaeng naka-corporate attire at nagtanong, inaabangan niyo ba ang announcement? Nagulat ang lalaki, namula siya sa hiya at sinabing, wag mo nga akong basahin ng ganyan. Siya si Jian Guanil, team leader ng admin. At ang babae naman ay si Limin, ang deputy director na matalas ang pakiramdam. Tinanong niya kung may bagong update. Sagot ni Limin, meron. Black Tower Korea 6th floor. S+ rank clear na naman. Paulit-ulit na lang ang global announcements ng Black Tower. Bawat notification, laging may dalang balita ng S+ rank clear. Sigurado si Guanil na iisang halimaw lang ang gumagawa nito. Mula floor 1 hanggang 5, sunod-sunod na nilang paso. Kaya naisip niya, walang duda na ang player na ito ay may unprecedented overwhelming talent na hindi pa nakikita ng mundo. At kung bawat floor ay S+ rank. Naputol ang iniisip niya nang biglang blag. May humampas sa mesa. Si Director Park Gayonggu. Galit na sinabing, rank A lang ang pinakamataas sa Korea. Hindi nila alam na nag-e-exist pala ang higher ranks o na ang S+ clear ay nagti-trigger ng global announcement. Sa international society, talamak ang nakawan ng players. May mga secret abductions pang nangyayari sa likod ng mga eksena, delikado ang sitwasyon, kaya bago pa sila maunahan ng ibang bansa, kailangan nilang mahanap ang player na to immediately. Utos ni Director, bantayan ang bawat bagong rehistradong player. 2 days later, target na ni Juyuk ang 8th floor. Chill lang siya na nakaka-clear ng 1 floor a day. Hanggang 10th floor ay beginner zone lang, kaya smooth sailing ang lahat. Ang map ay isang swamp at ang mission, tepokin ang 10 Red Thorn Frog Warriors. Sumugod ang mga palakang mandirigma. Pero si John, nilabas ang dagger at swish, walang kahirap-hirap niyang tinadtad ang mga kalaban. Nag-notify ang system kay Juyuk, mission complete sa 8th floor. Reward 800 grams magic stone at 5 healing potions. Muli na naman siyang nakakuha ng S+ rank sa Black Tower. Korea 8th floor platinum badge acquired. Iba talaga ang lakas. Grabe ang papuri ni John, kulang na lang sambahin siya. Kahit literally wala naman siyang ginawa maghapon. Hirit pa ng assassin, yung pagpasok daw sa tower ang pinaka-hardcore na part. Easy peasy na lang daw ang akyatan, thanks to bossing. Pero biglang seryoso ang babala ni John, wag kang petiks. Iba na ang laro pagtapak nila sa late 10th floors. Another 3-minute speedrun clear. Dahil galante ang ating MC, binigyan niya si John ng allowance. Gala ka muna, bro. Kain ka sa labas, sagot ko na. Sayang naman ang manifestation time. Ang tanging bilin lang niya, wag kang maghahanap ng gulo, ha? Pero deadma si John sa offer. Naloka ang ating bida sa rejection. Ang drama ni Koya, di kita iiwan, boss. TV na lang daw sa bahay, grabe. Pati sa gimmick, absolute obedience pa rin? Kaya ayun, chicken joy na lang ang solusyon. Kitang-kita ang excitement sa mata ng assassin nang umorder sila. Siyempre, bawal ang spicy. Habang naghihintay, chinek ni Gio ang loot. Boom! Isang tower-exclusive healing potion. Tinabi niya, to para kay John. Tapos, nilatag ang magic stone sa mesa. Ano kayang gagawin dito? May 3.6 kilograms na siya sa inventory. Pag binenta to, 1.8 million pesos agad, instant yaman, napapaisip na siya mag-cash out. Pero bago yun, dumating na ang day 10 ng pag-akyat sa Black Tower, meaning, haharapin na nila ang 10th floor boss. Kakarating lang ni Joe galing sa part-time job. Habang nagbibihis, senti mode muna. Dati trip-trip lang ang pagpasok sa tower, ngayon grind is life na siya araw-araw. Kahit yung jungle man eating corpse flower sa 9th floor kahapon, mani lang sa kanila. Expected na ang clear, pero iba talaga ang sarap ng S+ rank rewards. Sa sobrang chill, nakalimutan niyang serial killer pala tong alaga niya, binigyan niya ulit ng 5 stars rating. At dahil sa sunod-sunod na perfect score, tumaas ng 1 hour ang manifestation time ni John. Worth it ang high rating. Nag-heart sign pa gamit ang braso ang clingy na assassin. Thank you, boss. May extra time na sila. Let's go. Pasok na sa Black Tower Korea. Dito naramdam ang buffs. Enhanced stats at unlocked combat skill sa 10th floor. Iba ang recalibration ng lakas sa loob ng tower kumpara sa labas. Umaapaw ang energy. Parang may mana na nagwawala sa tiyan niya. Feeling niya, isa siyang untamable wild horse. Sa sobrang confidence, nag-volunteer siya, John,
Rest back ako ngayon, tutulong ako. Pero humarang si John. Pag daw nagkagalos ang boss niya, ibabaon niya ang sariling ulo sa lupa. Namilit pa rin ang bida natin. Wild horse daw siya eh. Hirit naman ni John, sapat na ang cheers at pom-poms niya. Kulit ni Gio, gusto talagang bumira. Pero paglingon niya, isang dambuhalang mata ang tumitig pabalik. Giant insect boss, nanginig ang tuhod niya. Paano napapatay ng ibang players ang ganitong monster? Biglang cambio ang main character. Parang unfair naman kung dadalawahin natin yung insekto, masakit sa pride. Nalito si John. Ha? Anong pride? Pero pinanindigan nito ni Gio dahil takot siya, basta, masakit sa pride ng tao. Dahil mukhang nightmare fuel ang boss, ikaw na bahala dyan, John. Good luck. Sumugod ang giant mantis. Pero si John? Parkour master. Tumakbo sa katawan ng kalaban at slash. Slice, dice. Wala nang intro-intro. Mission complete. Easy win na naman sa 10th floor. May 1 kilogram of magic stones pa. Standard na ang S+ rank. Platinum badge secured. Lumapit si John, tapos na ang linis, boss. Unlock na ang 11th floor. Teleport out na sila agad. Total loot check, may 5.5 kilograms na siya ng magic stones. Dahil naka 10 badges na, may special perk ulit. Ito na ang moment, copy one skill from summon. Ang daming options, blade explosion, poison dagger, stealth, heaven, para sa gamer. Biglang sumabat si John, boss, mag-shadow step ka na. No-brainer yan. Nagtaka si Gio at na-confuse. Bakit hindi attack skill? Kailangan mo ng shadow step, di ini John. Ang rason, para mabilis kang makatakbo palayo. Pag nagka-leche-leche na, makakataka si Juak ng mabilis at tahimik. Safety first. Na-offend ang lolo nyo. Ano tingin mo sa akin, nang iiwan sa ere para mabuhay mag-isa? Pero pinili pa rin niya ang shadow step. Footwork is essential daw kasi sa combat, palusot. Sabi nga nila, footwork is the life of a fight. Testingin natin kung gagana to sa real world. So ayun na nga, tinry niya sa labas ng bahay, pero waylay, epic fail ang ganap. Nagrant siya ng malala kasi gumana yung summon, pero yung skill, nga. Kinabukasan, pang 11 days na niya sa tower climbing. Tumawag siya sa call center ng Awakener Management Administration. Ni-report niya, hello po, I'm officially awakened na, pa-verify naman dyan. Bongga ang welcome, may pa-staff pang bibisita for support. Pero wait lang, di pa niya nasasabi address niya, alam na agad nila, stalker yarn? Matapos ang tawag ng ating ordinaryong citizen, para ibenta ang magic stones, na-drain ang social battery niya. Ito na yata ang pinakamatapang na desisyon sa 25 years ng buhay niya. Meanwhile, nasa labas na pala ang mga taga-admin. O diba, mabilis pa sa alas 4. Magkasama sa kotse sina Director Lee at Guanggil. Inusisa ni Guanggil yung caller from Daegu kahapon. Pero ang sagot ni Madam, naku, malabo. Feel ko hindi siya yung may-ari ng legendary S+ record. Napapaisip tuloy si Guanggil kung nag-i-exist ba talaga ang taong yon o guni-guni lang. May pumasok na bagong awakening request. G ka ba sumama? Tanong niya. Oo naman, sagot ni Kuya. Kailangang magpabibo habang kaya pa. Kung siya man ang mystery person na hinahanap nila, plano niyang hilahin ito agad sa kanilang elite team, kahit pa ibuhos nila ang lahat ng benefits at bonus na kayang ibigay ng administrasyon. Sa kabilang banda, nag-general cleaning ang ating bida na si Juhak, at sakto, dumating na ang mga bisita from administration. Pagkabukas ng pinto, pasok kayo. Pag-invite niya, nagpakilala si team leader Jang Guanggil at ang deputy director na si Limina. Player din daw si ate girl, kaya pwedeng-pwede siyang tanungin ni Juhak ng kahit ano, no holds barred. Pero lalong kinabahan ang ating bida dahil may kasamang chicks. Lumapit pa ito ng sobrang dikit, kaya ayun, nag-blush ang kuya nyo. At dun na-confirm ni ate siya na nga. Nagpanik ang ating S+ ranker, napasigaw at nagtaas ng kamay sa sobrang shock, automatic reaction malala. Tapos nag-sink in sa kanya ang sinabi nito. Napaisip siya, hala, may hidden identification method ba sila na hindi ko alam? Yare. Deny to death muna ang strategy niya at act natural. Kaso, trinidor siya ng sarili niyang katawan. Nanigas siya na parang robot sabay sabing, narinig ko po, pero hindi ako yon. Diyos ko. Textbook behavior ng nagsisinungaling, huli agad siya sa radar ni ate. Hinampas tuloy siya ni Guanggil, wag mo ngang i-pressure. Pero swabe lang na umiwas si ate girl at sumagot ng, gagawin ko gusto ko. Nag-sorry ang team leader sa kakulitan ng kasama niya. Akala naman ni Juhak, test lang ang lahat, biglang puff.
may lumitaw na cute chibi character. Isang maliit na black tower na may pakpak at hawak na star wand. Nag-post pa ng bongga at nagpakilala as Tabi, ang official mascot ng Korea Black Tower. Nagsimula na ang lecture tungkol sa tower pitch black at sobrang ominous ng itsura. Sa laki ba naman ito, walang sinabi ang pinakamatatayog na building sa Earth, iba ang level. Bigla na lang silang sumulpot sa buong mundo, 20 years ago. Nagpadala ang bawat bansa ng sundalo at scientists, pero walang makalapit, bes. Impossible pasukin. Para bang may invisible barrier na humaharang sa lahat ng gustong umepal. Nasagot lang ang misteryo nung lumitaw ang mga players, game-like structure pala ang peg, kung saan kailangang umakyat ng mga players floor by floor. Sa labas, ordinaryong tao lang sila. Pero sa loob, halimaw. Kaya nilang gumamit ng powerful abilities at skills na pang-anime. Nag-a-upgrade sila ng equipment gamit ang rewards from the tower, at malaki ang ambag nito sa global economy. Yayamanin. Pero ang tanong ng bayan, ano ang mangyayari kapag hindi ito inakyat? Simple lang, kapag walang naka-clear ng new floor sa loob ng 6 months, magsisimula ang countdown, ang ending? Guho ang tower. Ganyan naglaho ang city ng Mumbai sa India 3 years ago. Nakakatakot, usually 1 to 3 towers bawat bansa at ang Korea, may isa. Nakapwesto ito sa liblib na kabundukan ng Gangwon Province. Sobrang rare ng players, nasa 0.01 to 0.02% lang ng population, bale mga 5,000 to 10,000 people lang yon. Hindi sila marami, pero solid. Ang progression ng Black Tower sa Korea, smooth sailing. Cleared na ang 65th floor. Second highest record yan sa buong mundo, sunod lang sa United States na nasa 66th floor. Pero don't worry, be happy, dahil andyan ang ating mga heroes ang mga players. Kung dati nag-explore ng bagong kontinente, ngayon Black Tower naman ang pinapasok. Ang mga awakened ang nagsisilbing pag-asa ng ating henerasyon. Kaya mag-register na as official player, malay mo, ikaw na ang next hero, at dyan nagtatapos ang mandatory viewing material. Bow! Balik sa realidad, kailangan ng verification ni Gwang Il, diretsahang tanong, sure ka bang awakened ka talaga, boss? Tumango si Juhak, opo naman. Pumasok na daw siya sa tower at may na-clear na. Sabay pakita ng mga magic stones bilang resibo. Tinanong siya kung ilang floors na ang naabot, sagot niya, 10. Nagkatinginan sina Gwang Il at Min An ng makahulugan dahil yun mismo ang record ng hinahanap nilang S+ ranker. Amoy na ni ate na may something. Sinimulan na siyang gisahin, nabalitaan mo ba yung trending na issue tungkol sa global notice? Todo act natural ang lolo nyo habang sumasagot, oo narinig ko yun, pero wala akong idea kung sino siya. Charot. Todo puri pa siya na mukhang halimaw daw maglaro ang ating bida. Pero dahil sa acting niyang pangkahoy sa tigas, sinabihan siya ni Gwang Il na chill lang. Kaso, nagtataka na sila. OA na kasi ang kaba, amoy fishy na. Diretso na sila sa usapang kontrata. Simple lang ang rule ng gobyerno, nahahati ang mga players sa dalawang liga. Una, ang elite climbing team para sa mga bida-bida, at pangalawa, ang general climbing team para sa mga chill lang. Hawak ng general team ang sarili nilang oras. Parang freelancer lang ang peg. Pero iba ang elite team, dikit na dikit sila sa palda ng Akener Management Administration, mabigat ang obligasyon sa matataas na floors, pero kapalit naman ito ang sandamakmak na suporta at benefits na di matatanggihan. Kasama na dyan ang VIP protection sa labas ng tower kasi nga, ordinaryong tao lang sila sa real world, at syempre, may basic annual salary na nakakalula. Napapaisip tuloy si Ju Hyuk. Paano kung mabuking na siya pala ang alamat na S+ record holder? Siguradong dudumugin siya ng media, goodbye peaceful life sa Hanamdong, ang lugar ng mga mayayaman. Diyos ko, mas gugustuhin pa yang lamunin ng lupa kaysa maging center of attraction. Singit naman ni Gwang Il, pag pumasok siya sa elite team, required na naka-record ang bawat galaw niya gamit ang body cam. Pero laking gulat nila. Pass, sabi ni Ju Hyuk. Mas bet niya sa general team. Shocked si Gwang Il mas maganda nga offer sa kabila eh. Palusot ng ating bida, wala daw siyang talent at, wait for it, duwag daw siya. Sapat na daw ang safe climbing at tamang rewards. Pinag-isip pa siya ni Gwang Il, pero matigas ang bungo ni Koya final answer na yon. Napabuntong hininga na lang si Mina. Another one bites the dust na naman, olats. Marami namang players na hanggang farming lang para safe. Pero ngayon lang sila nakarinig ng ganito kawalang hiyang pag-amin during testing. Ang ganitong kaduwagan ay ekis. Kahit magmakaawa siya sa elite team, auto-reject siya sa listahan. Ang pinaka-requirement kasi ay ang guts umakyat sa taas. Wala na silang magagawa kundi respetuhin ang trip niya.
O siya, pinapapasok na siya ni Guangel sa tower. Final procedure na to para ma-confirm kung awakened ba talaga siya. At dahil sayang ang once-a-day entry, iminungkahi na rin nilang mag-clear na siya ng monsters habang nasa loob. Tunog concern lang, pero alam ni Ju-hyuk ang galawan nila. Sinisipat pa rin nila kung siya nga ba ang misteryosong S+ ranker. Pumayag ang bida, pero may warning, mabagal po ako, baka abuti ng halos 2 oras. G lang sa 2, bayad naman ang oras nila. Sabi pa ni Mina, don't pressure yourself, kuya. Chill ka lang. Nag-prepare na siya. Pero bago umalis, ang kapal ng mukha. Sinabihan pa silang manood ng TV at mag-raid sa ref habang naghihintay. At boom, naglaho na siya. Pagka-teleport niya, kumpirmado ni Guangil awakened nga ang Mokong. Tinanong niya si Mina, anong say mo? Sagot ni Ateng, di ko sure sa talent, pero grabe, napaka-torpe. Sobrang lamya ng galawan at pananalita, kaya sureball na siyang aatras yan sa 11th floor. Na-experience na kasi niya ang floor na yon, isang matinding test of fear. Tanong ni Guangil, yung mahabang centipede ba? Hindi naman malakas ang monster, pero kailangan mong pumatay ng 100 pieces noon. Nakakasuka ang itsura, promise. Sa tingin niya, di kakayanin ng isang duwag yon. Siguradong tatakbo yon pabalik sa safe zone at mag-abandon mission. Bilib si Guangil sa instinct ni Mina. Balak na yang tawagan ng director, mukhang bokya na naman sila sa recruitment. Samantala sa loob ng tower, summon agad ang abangers. Lumabas si John at nagpasalamat sa tawag. Ang mission, tipukin ang 100 long-tailed tunnel centipede sa loob ng 3 oras. Current status, nga, 0 out of 100. Bawal mamatay, bawal sumuko, kundi bagsak. Nandidiri si Ju-hyuk, isipin mo, 100 nun. Pero si John, confident. Boss, sisiw lang to. 5 minutes, tapos ang boxing. Kaso kumontra si Ju-hyuk. Hoy, dahan-dahan lang. Gawin mong 1 hour. Kailangan niyang iwasan ng S+ clear record. Paliwanag niya, may mga matang nakabantay sa labas, kaya i-dismiss niya si John bago matapos. Tumango naman ang loyal servant, copy, boss. Alam niyang sapat na ang pumasok lang, pero mapilit siya tatapusin niya ang mission sa sarili niyang diskarte. Ang master plan, wasakin ang sariling stats para magmukhang noob at makalusot sa radar ng gobyerno. Nagsimula nang humataw si John, pero teka, masyado siyang mabilis, hinay-hinay lang, sabi Ayan, bumagal na ang hunting speed. Akala niya okay na ang lahat, nang biglang wow, may centipede na sumulpot mula sa paanan niya. Na off-balance siya at dinumog ng mga halimaw, gusto niyang gamitan ng skill para tumakas, pero ayaw gumalaw ng katawan niya. Nakita to ni John at nagpanik ang lolo niyo. Karipas siya ng takbo pabalik para iligtas ang kanyang master. Gigil na gigil si John, ang kakapal ng mukha niyong galawin ang boss ko, sabay-sabay niyang pinatay ang mga kalaban, pero huli na nang ma-realize ni Ju-hyuk. Sobrang bilis ng pangyayari. Sinabihan niya itong mag-chill at dahan-dahan lang. Ang utos niya, as slow as possible, pero si John, walang pake. Buhay niya kasi ang nakataya, kaya go hard or go home, ang peg. Pero stress na si Ju-hyuk. Ayaw niyang masyadong galingan, bigla na lang lumabas ang system notification, floor cleared with rank S+ at may platinum badge pa. Beast mode agad? Unlock na ngayon ang 12th floor. Pero paglabas niya ng tower, ang mukha ng ating bida, poker face na parang bored na bored sa buhay. Deadma lang, Lods. 5 minutes na ang nakalipas. Kampante si Mine na susuko na si Ju-hyuk at lalabas na luhaan. Sure na yan, uuwi na yan, isip niya. Pero laking gulat nila. Isang dambuhalang notice ang lumabas sa Black Tower Korea 11th floor clear grade S+ achieved. At saktong-sakto, lumitaw si Ju-hyuk. Nalaglag ang panga ng mga kalalakihan, hindi makapaniwala si Guangil kaya napalingon siya kay Mine, anong nangyayari dito? Totoo ba to? Bulong. Bigla na lang napabulong sa sarili ang ating bida na si Ju-hyuk. Teka lang, parang too much na to, ayoko umabot sa ganito. May dark aura sa likod niya nang mag-utos siya sa kanyang summon, kailangan niyo nang tumahimik. Ang utos niya kay John ay talian lang sila, pero hala, pinugutan agad sila ng ulo. Brutal. Napasigaw ng malakas si Ju-hyuk. Shocked na shocked ang lolo niyo at napatanong ng pasigaw, hoy! Sinong nagsabing tigukin mo sila? Ang malala, kinausap pa siya ng mga putol na ulo, na may ribbon. Panay ang sorry ng bida natin, pero yun pala, praning lang siya, isang malupit na hallucination. Ang reality, nakaupo lang sila sa harap ng isa't isa. Pero yung pawis ni Ju-hyuk, parang gripo na naglik sa sobrang kaba ng walang dahilan. Na-realize niyang nababaliw na siya sa imagination niya.
Kaya huminga siya ng malalim, compose yourself, self. Chill ka lang. Hirit naman nitong si Guangyil, kailangan daw talaga ng elite team ang talent niya. Napapilit na lang ng ngiti ang ating bida super awkward. Tagaktak ang pawis at nagrarap na sa bilis magsalita si Ju Hyuk. Todo deny siya at pilit na pinapalabas na misunderstanding lang ang lahat. Palusot niya, baka nag-overlap lang daw sa ibang player na nag-clear ng 11th floor. Pero sagot ni Guangyil, masyadong perfect ang timing para maging coincidence lods. Giyit talaga ng bida natin, coincidence lang yun. Hindi ako yun, promise. Ang peg niya, todo tanggi sa glory. Kulit ni Guanjul, sure ka hindi ikaw? Oo nga, sagot ni Ju Hyuk. Sumuko na ang recruiter, pero dahil confirm naman na ang awakening, ilalabas na ang kontrata. Pero laking gulat niya. Ang hiningi niya, general contract lang. Ang binigay, pangmalakas ang elite contract. Pagmamalaki ni Guangyil, ibang dimension daw ito kumpara sa mga typical na offer, iba to, best. One of a kind lang naman sa buong industry. Ultra-elite status, may annual salary na 12 billion. May libreng bahay, VVIP protocol, at security na daig pa ang presidente. At hindi lang yan, may kasama pang immunity privilege. Sa point na to, halos above the law na ang player. Na-realize ni Ju Hyuk, grabe, instant nobility na ang datingan nito. Ang chika, ang number 1 ranked player lang sa Korea na si Yu Cholin ang may ganitong benefits ngayon. Legit na legendary tier. Sabi ng recruiter, basahin mo, nasa iyo na ang lahat ng kayamanan ng bansa, pero ang sagot ng bida natin, isang matigas na no. Paninindigan niya, kung hindi general contract, quit na lang siya pagiging player. Shocked si Guangyil, bakit ayaw mo? Choosy ka pa, Lods? Ang rason ng lolo nyo, hate na hate niya ang attention. Kapag sikat, pabigat. Kapag pabigat, nakaka-stress. At kapag stress, masakit sa heart. Doon nila na-realize. Isa pala siyang malalang extreme introvert. Isa pa, kahit enjoy umakyat ng tower, nasa 11th floor pa lang siya. Masyadong uncertain ang future, at ayaw niya ng sakit sa ulo. Napabuntong hininga na lang si Guangyil. Real talk, talo siya sa tigas ng ulo ni Juch kaya umurong muna siya, pumayag na siyang general contract lang muna ang pirmahan nila. Alam ni Juak na kung may ibang makakakita nito, siguradong mapapa, sana all sila sabay facepalm. Bakit nga ba siya nag-iinarte sa elite contract na puno ng benefits? Pero di nila gets, yung bigat ng responsibilidad na kapalit ng kontratang yan, pass, sobrang pressure yan panigurado. Once na pumirma ka, wala nang kawala. Bawal mag-quit dahil ang trabaho mo lang ay sumugod sa mga delikadong upper floors araw-araw, Diyos ko, parang impyerno. At ayaw na ayaw ni Juch ng ganyang stress. Okay na siya sa chill life, basta komportable at may pangkain, solved na siya. Samantala, sa opisina ng Awakening Management Bureau, napakunot noo si Director Park sa report na natanggap niya. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Sinabi kasi ni Guangyil na si Juak ay isang duwag at walang ganang umakyat ng tower, seryoso ba? Ang isang S+ rank achiever, ganito ka-wimpy? Opo, boss, sagot ni Guangyil nang walang pag-aalinlangan, halos sumabog ang utak ng director, aminado siyang kakaiba talaga ang trip ng player na to. Inilarawan niya ito bilang isang sobrang mahiyain at matatakutin na nilalang. Rare Pokemon lang ang peg? Hindi kaya nagkamali kayo ng tao, tanong ni Director Park. Pero agad sumagot si Mina, imposible po, swak, na swak ang timing at data, siya talaga yan. Nagbago ang ihip ng hangin. Giit ng director, baliwala ang pagiging duwag kung halimaw naman sa lakas, utos niya, kalad ka rin si Juak sa elite team, sa ayaw at sa gusto nito. Seryosong tinanggap ni Guangyil ang misyon. Pero sa kabilang banda, umuusok na ang ilong ni Juak sa inis. Ilang beses ba siyang kailangang humindi? Pinagbuntungan niya ng galit si John. Kunwari galit na galit siya pero deep inside, draining din magdrama ha. Babala niya, isa pa, malilintikan ka na talaga sakin. At dito na nga sila pumasok sa ika-12 palapag ng Black Tower ng Korea. Mission, tepukin ang 20 Ice Snow Icicle Spear Whistle sa loob ng 3 oras. Pagtawag niya kay John, isa lang ang bilin, please lang, bagalan mo ang galaw ha? Nang sumagot si John ng maayos, nabuhayan ng loob si Juke, mukhang mapagkakatiwalaan naman ang loko ngayon, plano niya, maging normal player lang para mawalan ng gana sa kanya ang management. Kaso, grabe. Nanunuot sa buto ang lamig sa lugar na to. Naghanda naman siya, pero ibang level ang lamig dito, pinilit niyang tiisin, pero napansin ni John ang pamumutla niya. Agad nag-alala ang summon, Master, okay ka lang ba? Kaya pa naman, sagot niya.
Pero maling move, biglang nangako si John na tatapusin ang laban ASAP para maiuwi siya sa mainit na kwarto. Sasabihin pa sana niyang chill ka lang, bagalan mo. Pero wala na, kumaripas na ng takbo si John bago pa siya makapigil. Ang logic kasi ni John, pag nagkasipon ng master, incurable disease yun, ibig sabihin, nasa bingit ng kamatayan si Joe. Napaka-OA, di ba? Kaya ayun, walang habas niyang pinagpapatay ang mga monsters ng sobrang bilis, parang kidlat sa bilis, walang tinira. Bitin ba, dyan muna nagtatapos ang kwento natin today? Kung gusto nyo ng weekly updates, takbo na kayo sa second channel ko, ang Manoa Updater. Kaya kung ayaw nyong mahuli sa balita at sa susunod na mga kaganapan, check nyo na yun at sumali sa ating update gang. Salamat sa panunood, mga Lodi, stay cool, stay awesome, at kita-kits sa susunod na video.